Magandang umaga po mga kapanalig. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa pagkakataong ito. Salamat sa Radio Veritas at sa mga kapanalig na inimbitahan niyo po ako na magbigay ng reflection. Mamaya sasabihin ko yung tema at pagkatapos ng reflection ko, siguro magsisisi kayo bakit nyo ako pinili. Mga kapatid, ang binigay na tema para sa ating pagninilay sa ating gathering sa araw na ito ay pag-alala sa mga yumao at ang pangako ni Kristo ng buhay na walang hanggan. Bago ko simulan, meron muna akong kwento. Siguro narinig nyo na ito sa mga ibang mga pari, pero gusto ko lang ulitin ang kwentong ito. Isang araw, si Kamatayan ay bumisita sa bahay ni Juan. At sabi ni Kamatayan kay Juan, Juan, sa araw na ito, kukunin na kita. Mamamatay ka na. At kinabahan si Juan at sabi ni Juan, oh my God, last day ko na pala ngayon. At ano ang ginawa ni Juan? Pinakain niya si Kamatayan at pinainom niya, nilasing niya si Kamatayan. At nung nalasing na, nakatulog si Kamatayan, ano ang nangyari? Tiningnan ni Juan ang listahang dala-dala ni Kamatayan. At nakita niya na siya pala ang number 1. At 13 pala ang kukunin ni Kamatayan sa araw na iyon. So ang ginawa ni Juan, in-exchange niya, yung nasa number 13, nilagay niya sa number 1. At siya na nasa number 1, inilagay niya sa number 13. At nakagising si Kamatayan, sabi ni Kamatayan, Juan, ikaw lang ang natatanging tao na nagpakain sa akin bago kita kunin. Dahil dyan, hindi ako magsisimula sa number 1, kundi magsisimula ako sa number 13. Why I am saying this? Kasi ang kamatayan ay isang realidad. Merong kasabihan sa Latin na memento mori. Next slide po. Memento mori ay ibig sabihin ay remember death. Pakisabi po sa katabi ninyo sa mga online dyan, memento mori. Alam nyo po yung ibig sabihin sa Tagalog? Mamamatay ka rin. Memento mori, ibig sabihin, remember death. At napakaganda, bago tayo mag-usap tungkol sa pag-alala sa mga yumao, nararapat lamang na pag-usapan muna natin ang tungkol sa kamatayan. Pag-usapan muna natin ang ano ba ang kamatayan? Kasi maraming beses ang mga tao, isa na siguro kayo doon, takot pag-usapan ang kamatayan at takot din isipin ang tungkol sa kamatayan. Remember death. First point. Next slide. Death is the end of our earthly pilgrimage. Death is the end of our earthly pilgrimage. Ang kamatayan, ang natural na katapusan ng buhay ng tao. Sabi nga sa Ecclesiastes, there is a time for everything. May panahon ng pagsilang at panahon din ng pagkamatay. Para po sa mga Bisaya dito, meron pong isang awit sa Cebuano na napakaganda at nagre-remind sa atin na ang ating paglalakbay, tayo ay naglalakbay lamang sa mundong ito. Ano po yung kantang ito? Huwag niyo po akong pakantahin, baka umulan dito sa loob ng...
Ang title po ng song na ito ay Huy Tawo. Huy Tawo, merong part sa lyrics doon nagsabi, Huy Tawo, nasayod ka ba kung asa ang imong padulngan? Dinhi sa kalibutan, lumalabay ka lang, naninguha ka ba sa imo kaluwasan? Ibig sabihin na ang buhay natin dito sa mundo ay tayo ay dumadaan lamang, lumalabay ka lamang. At nagpapatunay lamang na ito na ang kamatayan ay ang end, katapusan ng ating paglalakbay dito sa mundo. Pangalawang punto about kamatayan. Next slide. Death is a gift of mercy and belief. Sabi ko nga kanina, ang kamatayan ang natural na katapusan ng buhay ng tao. Dahil ito ay katapusan, ang kamatayan, tinatapos ng kamatayan ang sakit, tinatapos ng kamatayan ang pait, tinatapos ng kamatayan ang problema ng tao. Kapag ang sakit ng tao, ng isang namatay, ay sobrang laki at bigat, ang kamatayan ay nagsisilbing relief. Ang kamatayan ay nagsisilbing biyaya galing sa Panginoon. Marami po akong binigyan ng anointing of the sick at doon ko na-realize na ang kamatayan ay parang isang relief. Na parang yung mga tao na sinasabi, ay, hindi naman sa natutuwa sila na namatay na, ay, salamat, patay na siya. Hindi naman. Kundi there is this relief na, ay, tapos na ang kanyang paghihirap. Tapos na yung mga tusok-tusok. Tapos na yung pagkuha-kuha ng mga dugo. And then kung nagkakamali ang nurse ng pagkuha ng dugo, ay, nako. So, death is a relief, is a gift of mercy galing sa Panginoon. Pangatlo, next slide, death is not an ending, but death is a transition. Hindi katapusan, but it is a transition. Death is not a period in the sentence. Death is just a comma in the sentence. Bakit? Kasi merong muling pagkabuhay. Death is not a period. Death is not an end. It is a transition. You are not leaving home. You are going home. You are not leaving home, but you are going home. Sa tahanan ng ating Ama. Sabi nga sa Ebanghelyo, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Next slide. Para po sa umaattend ng misa sa patay, ang ginagamit ng pare, ang unang prepasyo para sa yumaong Kristiyano, napakaganda ng panalangin ng pare. Ano ang nakasabi? Ano ang nakasulat? Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay ng aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas. Di ito ang aming wakas. Sa sandaling pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayoy namamatay, sa'yo bukas mabubuhay. Napakaganda ng panalangin. Sa'yo, kami ngayoy namamatay, sa'yo bukas mabubuhay. There is a transition. Next slide. Ang ating mga kapatid na pumanaw, hindi sila patay. Sila ay nasa kabilang buhay. Sumakabilang buhay. Hindi sumakabilang bahay, ha? Sumakabilang buhay. At sa kabila, hindi sila patay. Sa kabila, sila ay buhay. Sa kabilang buhay, makikita natin ang ating mga kapatid na yumao.
Sa kabilang buhay, makikita natin si lolo, si lola, si mama, si papa, si auntie at si uncle. Ang ating mga kaibigan na namayapa na, sa kabilang buhay, merong reunion. At sa kabilang buhay, makikita natin ang ating mga santo, ang ating mga favorite saints, ang ating mga patron saints. Excited ako kung ako ay mamatay. Excited ako makita sa kabilang buhay ang aming founder ng mga Xaverian missionaries, si Saint Guido Maria Conforti. Excited ako makita si Saint Francis Xavier. At gusto kong makita, marami akong itatanong kay Saint Francis Xavier. So, sa kabilang buhay, merong reunion na mangyayari. Hindi tayo patay, kundi tayo ay buhay. Death is not an ending, it is a transition. Next slide. Meron din sa ating panalangin sa patay, sa misa sa patay, sinasabi, sa paraiso magkikita muli tayo. Pagtapos na yung misa, pagkatapos na i-bless ng pare, ang parang commendation, ang paglisan na, ang pag-alis na ang last blessing ng pare, sinasabi, sa paraiso magkikita muli tayo. Samahan ka ng mga santo, kahit na may nauuna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Napakaganda ng prayer na ito sa taong namatay. Magkikita rin tayo, magsasama din tayo. Para sa ano? Upang lagi tayong lumigaya. Wala nang sakit, wala nang tusok-tusok, wala nang iyakan, wala nang chismis doon sa langit. Hindi matutuwa ang mga marites doon sa langit. Joke lang. Tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Next slide. Death is a reunion with God. Sabi din sa panalangin sa misa sa patay, ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya, tanggapin natin ng maluwag sa kalooban ang Kanyang pagpanaw, at umaasa tayong magkikita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Hindi tayo nagdarasal na tayo ay mamamatay na ngayon. Ang punto ko ay hindi dapat natin katakutan ang kamatayan. Hindi dapat natin katakutan ang kamatayan. Pero the reality is, marami sa atin ang takot mamatay. The reality is, marami ang ayaw pag-usapan, parang tabu. Ayaw pag-usapan ang kamatayan. Ayaw paghandaan ang kamatayan. Dahil doon, dahil dyan, maraming mga pamahiin tayo. Isang pamahiin natin, next slide, ang isang pamahiin natin ay yung pinuputol ang rosaryo. Anong kinalaman ng rosaryo? Pinuputol ang rosaryo kasi para hindi daw, parang wala daw susunod. Meron po akong minisahan recently. Ako ang nagmisa nung namatay ang kanyang asawang babae. And then recently, after 1 month, after 2 months yata, namatay ang kanyang lalaki, ang asawang lalaki. At sinabi na, Father, patay na, ganyan-ganyan. Sabi, minisahan ko. And then, naalala ko, dahil ako ang nagmisa nung sa babae, naalala ko na merong rosaryo. Sabi ko sa anak,
Di ba merong rosaryong mama nyo, pinutol nyo pa nga eh. Yun nga eh, Father, hindi nag-work. So, hindi po dapat natin putulin ang rosaryo. Mamamatay at mamamatay tayo. That is a reality. Death is not a prank. Pangalawang pamahiin ay ang paa ng patay kailangang hindi papasok sa loob ng bahay. Kasi baka daw merong susunod. Lahat tayo mamamatay. Pangalawa ay yung famous na pagpag. Ay, naku. Pag pumunta sila sa burol, kailangan pumunta, ang maraming siguro, ang reason ng pagpag ay para hindi daw sumama. Kailangan ipagpag, kailangan iiwan ang espiritu ng patay. At maraming beses, ang lugar na kanilang pinapagpagan ay 7-Eleven, Jollibee, McDo, at kung saan-saan pa. So, maraming espiritu dyan. And then, ang iba, hindi dapat maliko ang kamag-anak habang may lamay. Sus, Ginoo ko, sa mga Bisaya pa. At hindi dapat maglinis. Hindi dapat magwalis. Tama. So, mga kapatid, hindi dapat katakutan, next slide, hindi dapat katakutan ang kamatayan kasi death is the end of our earthly pilgrimage. Death is a gift of mercy and relief. Salamat sa Diyos, mayroon ding kamatayan. Salamat sa Diyos, may hangganan din ang buhay natin. Kasi imagine, kung walang kamatayan, hindi ka na matutulog. Siguro ang lalaki na ng mga eye bags natin. Death is not an ending, it is transitioning. I'm going home. I'm not leaving home, but I am going home. I'm going back to the Father. I'm going back to Jesus. And death is a reunion with God. Hindi lang Panginoon ang aking makikita doon sa kabilang buhay, kundi ang mga santo. Ang mga santo na aking pinagdadasalan, ang mga santo na aking hinihingian ng tulong. Gusto ko makita si San Antonio de Padua. Gusto ko makita ang aking patron saint, si Saint Patrick of Ireland. Gusto ko makita si Padre Pio. So, death is a reunion with God. So, hindi dapat katakutan ang kamatayan. Diretso na po tayo sa second part. Pag-alala. Pag-alala, next slide, pag-alala sa mga yumao. Meron po akong isang pelikula na favorite ko. Every time, makailang beses ko na itong napanood. Every time na palapit na ang araw ng mga patay, lagi ko itong pinapanood, ang Coco. It's a cartoon. Pero musical siya. Sabi sa pelikulang Coco, ito yung famous na sinabi doon, our loved ones may be gone, but they are never truly gone if we remember them. Actually, sabi ni Coco, ang ating mga namayapang kapatid, ating mga mahal sa buhay, yes, wala na sila physically, but hindi talaga sila patay. Kasi if we remember them, they are not dead. The spirit of those who have passed can guide us if we are willing to listen. Sasabihin ko po ito, meron po akong isang best friend na namatay at itong best friend kong ito ay tinutulungan ko ang kanyang mga anak na makapagtapos ng kanilang college, ng kanilang pag-aaral. At tulong means financial. At
may mga times na humihingi ng tulong, Father, kailangan po namin ng ganito. Father, kailangan po namin ng ganito. At minsan, kinakausap ko yung aking kaibigan. Sabi ko, Cho na ang pangalan. Cho, wala pa akong pera. May kailangan na ng anak mo. Cho, wala pa akong pera. Kulang pa yung misa ko. Wala pang naipon sa stipend. Kailangan na ng anak mo. At sinasabi ko to. Kinakausap ko siya na parang andyan lang. At God's providence nangyayari, bigla na lang merong nagpapadala, may mga tumutulong. So, the spirit of those who have passed can guide us if we are willing to listen. Pangatlo, na galing sa pelikulang Coco, we don't die until we are forgotten. Sabi nga ni Coco, sa pelikulang Coco, death is not the end, but forgetting is. Ano ibig sabihin yan? Ang kamatayan ay hindi katapusan, pero sa araw na kinalimutan mo na yung taong yon, that is death. Pag kinalimutan mo na yung mahal mong asawa na namatay na, that is death. Pag kinalimutan mo na yung mga anak mo na namatay na, that is death. Pero hanggat buhay sila sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong buhay, hindi sila patay. We don't die until we are forgotten. Mga kapatid, ang tema na ibinigay sa akin ay pag-alala sa mga yumao. Bakit ba natin dapat alalahanin ang mga yumao? Patay na sila Naalala ko yung may mga kaibigan akong Protestant, sabi nila, let the dead bury the dead. Tama naman yun. Sinabi yun ni Jesus sa Ebanghelyo. Let the dead bury the dead. Pero bakit tayo mga Katoliko ay patuloy na nagdarasal sa ating mga kapatid na yumao? Bakit inaalala pa rin natin sila? Bakit pinupuntahan pa rin natin sila sa sementeryo? Para maintindihan natin ang sagot mamaya, dapat natin pakatandaan itong 3 parte ng simbahan. Next slide. Next slide pa po. Ito yung tinatawag na Communion of Saints. Merong 3 klase or 3 parte ng ating simbahan. The Church Triumphant, the Church Militant, and the Church Penitent. The Church Militant or tinatawag na Pilgrim Church. Sino ito? Tayo ito. Tayo itong mga buhay. Ang Church Militant, ito tayong mga buhay, we pray for the living and the dead. And we ask prayers from the saints. At sino naman itong Church Penitent? Ito yung mga kapatid nating nasa purgatorio, undergoing purification. They pray. Alam niyo po, ang mga kaluluwa na nasa purgatorio, they pray for us, but they cannot pray for themselves. At ang Church Triumphant, ito yung mga nasa langit na. They pray for the living and they pray for the dead. So, para maintindihan natin bakit tayo nagdarasal sa mga taong namayapa na, because we belong to the Church Militant. We belong to the Pilgrim Church. Tayo ay nagdarasal sa mga namayapa na, lalo na sa mga kapatid nating nasa purgatorio. Next slide. Saan nga ba tayo patutungo? Ano ang ating patutunguhan? 3. Langit, impyerno,
at purgatorio. Langit, ang turo ng ating simbahan, ang langit ay ang kalagayan ng pagiging kapiling ng Panginoon. Ang langit, para sa iba is a lugar, but ang turo ng simbahan is a state, kalagayan na kung saan kapiling natin ang Diyos. At doon, wala nang problema, wala nang kapighatian, kasi kapiling na natin ang Diyos. Pangalawang lugar ay ang impyerno. Sabi ni Jesus sa Matthew 25 verse 41, "Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa sa apoy na walang hanggan." Kung merong muling pagkabuhay, kung meron buhay na walang hanggan, meron ding walang hanggang kaparusahan. Kung meron eternal life, there is also eternal suffering. Walang hanggang kaparusahan. Yun ang sa impyerno. Ang purgatorio ay galing sa salitang purgation. Ibig sabihin, isang kalagayan ng pangkatapusang paglilinis. Isinasagawa ang purgation upang dalisayin sila, ang mga namatay, at tanggapin sa langit. Sabi nga sa 2 Maccabees, chapter 12, verse 45, Ginawa niya ang paghahandog na yon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patatawarin. Naniniwala po tayo sa purgatorio. Naniniwala po tayo na merong isang lugar kung saan lilinisin ang ating mga kasalanan. Lugar kung saan dadalisayin ang ating mga puso para tayo makapasok sa langit. Ngayon, tungo na tayo sa dahilan bakit dapat natin alalahanin ang ating mga kapatid na pumanaw na. Next slide. Dahilan bakit dapat natin alalahanin. Una, dasal para sa kaluluwa. Kasi we are a member of a militant church. Sabi ko nga kanina, we are a member of a militant church. So, bakit dapat natin alalahanin sila? Para ipagdasal. Sabi nga ng 2 Maccabees, sabi ko kanina, ginawa niya ang paghahandog upang ang pagkakasala ng mga namatay na tao ay patatawarin. Balik tayo doon kanina sa Communion of Saints. We are a militant church, so ang task natin ay ipagdasal ang ating mga kapatid. And the best prayer ay misa. The best prayer para sa ating mga kapatid na nasa purgatorio, para sa ating mga kapatid na namatay na, ay ang misa. Pangalawa, bakit natin dapat alalahanin? Kasi ang buhay ay sagrado. Ang buhay natin ay galing sa Diyos at babalik tayo sa Diyos. Ang may-ari ng ating buhay ay ang Panginoong Diyos. Sa rito ng misa sa patay, bago magsimula ang misa, nilalagyan ng ang kabaong ng puting damit, cloth, or pal. At sinasabi ng pare, sa binyag, ang ating kapatid na yumao ay sinuutan ng damit pambinyag, tanda ng kanyang muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Ngayon naman,
ilalagay ang puting pantakip o pal na ito, tanda ng pananatili ng wagas na pag-ibig ni Kristo hanggang sa kabilang buhay. So, ang buhay ay sagrado kasi galing tayo sa Diyos at babalik tayo sa Diyos. Kasi ang may-ari ng ating buhay ay ang ating Panginoong Diyos. Pangatlong dahilan bakit dapat natin alalahanin ay pinapakita natin ang pagmamahal sa mga namatay. Ang tunay na nagmamahal ay ang pagmamahal na walang hanggan. Kahit namatay na, patuloy pa rin minamahal. Sabi nga nila, love never dies. Literal na love never dies sa mga taong minamahal natin na namayapa na. Sabi nga sa pelikulang Coco, death is not the end, but forgetting is. And this is the last part. Diretso na po ako. Next slide. Ang pangako ni Kristo ng buhay na walang hanggan. Sa ating credo o sa ating sumasampalataya, mayroon tayong sinasabi doon, sumasampalataya ako sa buhay na walang hanggan. Ano ang buhay na walang hanggan? Next slide. Ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula ngayon. Nagsisimula sa araw na tanggapin natin si Jesus, hindi sa araw ng ating pagkamatay. Bakit ko ito sinasabi? Kasi maraming beses ang understanding natin na ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula lamang kung kailan tayo mamatay. No. Ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula na ngayon. Nagsisimula sa araw na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, sa puso mo. So, ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula ngayon. Here and now. Sa araw na tinanggap mo si Jesus, sa binyag, sa araw na you are convinced na Jesus is my Savior, Jesus is my life, yon nagsisimula ang buhay na walang hanggan. Pangalawa, next slide, ang buhay na walang hanggan ay hindi pagpapatuloy kung ano ang buhay natin ngayon. Bigyan ko po kayo ng example sa Ebanghelyo. Kung naalala ninyo, tinanong sa Jesus, Jesus, what if itong babaeng ito ay may 7 asawa? Naalala nyo? Yung tanong na yon. Yung una, nag-asawa siya, namatay at walang anak. Pangalawa, namatay at wala ding anak. Hanggang nakapito siyang asawa. Ang tanong, doon sa langit, kanino siyang asawa? Sino ang asawa niya? Doon sa kabilang buhay. At sabi ni Jesus, doon sa kabilang buhay, hindi tayo magkaasawa or we are all brothers and sisters in Christ. So, ang buhay na walang hanggan ay hindi pagpapatuloy kung ano ang buhay natin ngayon. Kung naalala niyo po, ang mga Egyptians, pag namatay ang Pharaoh, ang pinakahari sa Ehipto, pag namatay ang hari, pati din ang mga katulong pinapatay. Ay naku, ayoko maging katulong ng Pharaoh. Bakit? Kasi ang paniniwala nila na itong Pharaoh na namatay ay Pharaoh pa rin siya sa kabilang buhay, so kailangan niya ng mga katulong. You understand? So, sa kabilang buhay, ang buhay na walang hanggan ay hindi pagpapatuloy kung ano ang buhay natin ngayon. Kung mahirap ka ngayon dito,
hindi ibig sabihin na doon katulong ka pa rin. Pangatlo, and this is the last about buhay na walang hanggan. Next slide. Ang buhay na walang hanggan ay kasama ang katawan, kundi hindi lamang, mali po dyan, hindi lamang ang kaluluwa. Gaya nga ng sinabi natin sa creed, sumasampalataya ako sa buhay na walang hanggan, na I believe in the resurrection of the body. I believe in the resurrection of the body, na ibig sabihin, doon sa langit, may katawan tayo. Doon sa langit, we can hug each other. Hindi lamang kaluluwa, kundi sa buhay na walang hanggan, may katawan tayo. Kakain tayo. Maraming beses, inihalin tulad ni Jesus ang paghahari ng Diyos sa isang kainan, sa isang banquet. So, ibig sabihin, doon sa langit, tayo ay kakain. Ibig sabihin, mahahawakan natin ang kutsara at tinidor. Ibig sabihin, mahahawakan natin ang manok, ang lechon. Ibig sabihin, pag nakita na natin si mama, si papa, ang ating mga mahal sa buhay, sa kabilang buhay, we can hug them, we can kiss them. Hindi yung, ay, hindi. Hindi tayo kaluluwa. Of course, kaluluwa tayo, pero doon sa buhay na walang hanggan, tayo ay may katawan at may kaluluwa. Body and soul. Paano makamit, siguro tatanungin niyo next slide, Father, paano makamit ang buhay na walang hanggan? Bigyan ko po kayo ng mga Bible verses. Most of them, at lahat na ito, ay galing sa Gospel of John. John 3:36, sabi dito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. John 3:36, paano makamit ang buhay na walang hanggan? Sumampalataya sa anak. Sino itong anak? Si Jesus. Pangalawa, John 5:24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin. Sino ang nagsugo kay Jesus? Ang Ama. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. John 3:36, sumasampalataya kay Jesus. John 5:24, sumasampalataya sa nagsugo kay Jesus, ibig sabihin sa Diyos Ama. Hindi siya hahatulan sa halip, ay ililipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. John 6:54, ang mga kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. The Eucharist. Kaya nga, sabi ko kanina, napakahalaga ng banal na Eukaristiya sa pagpapamisa, sa pagnalangin para sa ating mga kapatid na yumao, at napakahalaga at dapat para sa ating mga kapatid na namatay, dapat may misa. Dapat misahan. The last verse ay John 10:27-28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan,
kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. So, paano makamit ang buhay na walang hanggan? Very simple pero medyo mahirap. Maniwala tayo kay Jesus, sa kanyang Ama, at kumain tayo ng kanyang katawan at inumin natin ang kanyang dugo sa Eucharistia yon at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hangarin natin ang buhay na walang hanggan tulad ng rich young man na sinabi niya sa Panginoon, "What must I do to inherit eternal life?" May pananabik ba tayo sa buhay na walang hanggan? Nananabik ba tayo na mapunta sa langit? So mga kapatid, ito na po ang aking conclusion. Next slide. Ang realidad ng kamatayan ay mangyayari sa ating lahat. Hindi ito dapat kinakatakutan kasi ang kamatayan ay pagbabalik sa ating totoong tahanan. Ang kamatayan ay pagbabalik sa ating totoong tahanan kung saan wala ng dusa, wala ng kalungkutan, hindi na tayo mamamatay muli, at kapiling na natin ang Diyos. At bilang bahagi ng Pilgrim Church, ipagdasal at alalahanin natin ang ating mga yumao ng kapatid. Kasi ang totoong nagmamahal ay nagmamahal anywhere at anytime. Ang totoong nagmamahal ay nagmamahal hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hindi dapat katakutan ang kamatayan kasi may buhay na walang hanggan. Ito ay nagsisimula na ngayon at ipagpapatuloy sa kabila. Hangarin natin ang buhay na walang hanggan at masasabi natin sa isa't isa, "See you sa langit." At sana, mga kapanalig, magkikita-kita muli tayo doon sa langit. Sabihin ninyo, "Knock on wood muna, Father, wag muna." Oh, tingnan mo, takot ka mamatay. So, hindi naman tayo nagmamadali. Wag tayo magmadali. Pero pag oras na natin, oras na. At sana handa tayo. At sana, lagi ko itong sinasabi sa mga funeral masses ko, when we say goodbye sa mundong ito, sana goodbye. Sana goodbye. Hindi bad bye. Maraming salamat po at see you sa langit. Thank you.